Nandito kami ngayon sa Plaza 15 Martires sa Naga City. Yan. So, nandito tayo ngayon sa Naga kasi bukod sa pamamasyal, meron kaming bibisitahin parang kaibigan na rin. Medyo kakaiba to ngayon kasi hindi kami kakain, magkakape kami. So, samahan nyo kami. Tara na. Ako si Jeps. Ako si Mac. The last stand-up comedians. Makasinig kayo, no? Linggo-linggo, podcaster. Putan, lali pa na. Malapit din ganyan. Minsan, uma-acting. None of your business. None of your business. At ngayon, Yun Ano lang. yun? Yan. Pina-airpods so yun. Sige ito ha. Bango ng adobo. Yun. Mak. Rolling na? Oo, rolling na. Ang dami na sinabing rolling. Parang pitong rolling yata yung narinig. Rolling na. Hindi, dito tayo ngayon sa una nating ano to, no? Unang bagsak ng Labas ng Maynila. Camarines Tour Series, pare. Yes. Cam Tour Series. At nandito kami ngayon sa Yoka. Parang Prince, pare, wala siyang apelyido. Yoka lang. Yo ka lang. Yoka lang sa Kalam. Siga yun, pag alam ka. Oh, parang apelyido ba? Gusto Pati mo Cloud9. wala Oo. Tsaka si Jesus. Yan, di ba? Sino Sino ba? pa? Walang apelyido. Sino pa ba walang apelyido? Madonna. Oo. Sino pa? Si Sting. Oh, diba? sino pa? Kami. Tama na. Tama na. Ang gulo na yung Si kasi Jeff, ikaw ayaw mo ba na tanggalan ka namin natin dito? Wag pare, mahal ka apelyido ko eh. Oo. Yun lang ang nabit-bit ko galing ng matlog sa Rosagot sa Maynila. Jeps Di Makulong kasi ganda nga naman ng Dimakulong. Hindi makakulong. Ano ba last name mo? Nandito kami ngayon sa'yo ka feature namin ngayon. Isa sa mga local artist ba? Pwede sabihin local artist. Artist na lang. Na dito based, mas maganda yung dalawa. Yan, mas maganda nga. Dahil medyo iba na yung landscape ng Ngayon. art scene pare. Kasi before, pag sinayin mong dito ka nagpe-perform local artist ka lang. Parang ikaw dati pare sa Olonga po. Diba? Nung nagda-dancer. Oo, sumasayaw pa ako. Local ay isang artist na dito naka-base sa Camarines Sur, specifically dito sa Naga. Si Sheena, ayan, say hi. Tapos, bakit nga ba mo naisipan na, kasi yung series namin, nag-interview kami ng mga artist, tapos pupunta kami sa lugar na preferred nila na doon sila magpa-interview. Bakit dito ka mas komportable sa yoga? Well, dito po kasi sa yoga, dito din ako nag-work. So, Okay. yeah. So, maganda po kasi yung advocacy nila dito na gusto nila maging safe haven ang yoga ng mga artists. So, that's why I pushed with working here, syempre. So, dalawang beses ako nag-apply dito. Okay. Tapos, sa pangalawang try, nakapasok na ako as marketing specialist or SMM, social media manager. And nakita ko po kasi na pwede talaga siya maging avenue ng artists. Tulad nakita ko talaga yung potential niya as a small business na galing talaga purely from Naga, ang business owner. So, ayun, maganda siyang lugar for artists and makapakinabangan din ng local community. Thank you. Actually, yan lang yung kailangan namin. Maraming salamat. Hindi, may tanong ko, ano nangyari doon sa first na application mo sa Ayun kasi Ba't ka bumagsak? ang hinahanap kasi, bumagsak talaga. Ang hinahanap kasi nila is full-time barista. Barista. At that time, sabi ko, pwede mag-part-time. Hindi nga, kasi nga full-time nga ang hinahanap. Kung naipilit na part-time. Tapos nakita ko rin na parang hindi naman talaga ako fit para sa barista work. Kasi wala naman akong passion for coffee.
Hindi ka na Sorry, nagkakape. Hindi ako pwede magkape. Magandang transition yan kasi ang in-order mo ay Matcha. matcha. So hindi ka talaga may magkape. Oo, more on tea. Tea. Ang mga iniinom ko. Ikaw trip mo ba yung matcha? Bro? Hindi, pero tea okay ako ito sa akin. So tea ka din. So ako lang talaga yung nagkape kasi kanina yung gusto ko lang sumegway kasi kaping-kaping na ako. Oo, sige. Ano okay, yung mga Wow. Hop. Iwan mo na lang ito isa, bro. Yeah, iwan mo na lang. Naalala ko si Jasmine. Jasmine yun. Jasmine. Galing ah. Galing ng joke. Comedian ah. Pala si Jasmine. So yun, actually, yan, simulan muna natin yung pag-usapan yung... Okay sa'yo yung... Ano to, kung nasa ilalim, nagpadagdag ka ng MA? Natok na. Ay! Tinanong eh. Nata yata. Oo, nata. So mali yung straw na nakuha mo, bro. Oo, maaaring naman. Mali yung straw na nakuha mo, nata yan eh. Kanina dapat to. For coffee. Oo, nagkapalit kayo. Cameraman man. Ayun, iba eh. Ano eh, first time ko maganda. Tapos mo sa kanya, para na kayo nag-lips to lips ni Mark. Nagla-live looping ka pala? Ay, nakita mo yun. Oo, nakita ko nag-live looping ka. Ano po kasi, producer po talaga ako first before ako naging writer, singer, gano'n. Mm. So, nag-start ako sa paggawa ng beats gamit yung Fruity Loops, kung familiar kayo doon. Oo. Pinaka-basic siya nila. Yung Fruito. So, doon na nag-start yung sa music ko. Mga Okay. 20s. So from beat producing, tapos... Kasi tinatry kong ano eh, ang parang hirap i-pigeonhole nung art model. Ngayon yata gano'n ang mga kabataan ngayon, pare. Sorry, medyo... Ilan taon ka na, Sheena? Sorry, medyo rude ah. Dapat na. 23. Ang layo mo na sa amin. 40 na ako. 55. Ay, Kita mo yung mukha, genuine, galit. 40, proud naman ako sa edad ko, pero huwag mo na akong gaguhin. 40 na ako, si Mac ay 38 si Mac. So medyo malaki. Parang ganoon nga yung ano no, yung sa bagong generation of artists. Hindi mo sila ma-pigeonhole sa genre or sa kahit anong ano. Pero how do you describe paano mo siya i-describe yung art mo? Kasi may hip-hop elements pa. Oo. Nag-MC ka din, tapos you sing, kumakanta ka rin, di ba? ano po kasi siya, naging fusion na lang po talaga siya ng everything na, hindi ko alam, basta mahilig po kasi ako mag-aral ng kung ano-anong mga sa pagkanta, sa writing style, mas pati ako ng music genres na pinapakinggan ko po kasi like since bata pa ako, very diverse siya. Nagsimula po kasi siya sa pop music, of course, kasi doon tayo exposed. Tapos, sunod, nung nagkaroon ako ng sense of di ba, pag nasa puberty stage ka, parang magkakaroon ka na doon ng part na hinahanap mo na din yung kung anong gusto mo. Hindi lang yung kung anong pinifeed sa'yo ng television, di ba? So, nag-search ako ng mga kanta, napadpad ako sa My Chemical Romance. MCR. Okay. Napadpad ako doon. Hanggang sa naging mga hardcore na siya, tapos biglang nung pag senior high ko, naging lo-fi. Naging lo-fi, naging K-pop, naging mga, iba-iba na talaga siya, naging acoustic, naging folk. Ganun na siya. So, nung paglipat ko, syempre nung time na nasa MCR phase ako, syempre gitara. Nag-aral na ako doon ng mga instruments, mga ganun, drums and stuff. Tapos nung naging lo-fi, doon na pumasok yung beat producing. Kasi sabi ko, pag pinapakinggan ko siya, ang konti lang ng layers. Diba? Ang konti ng layers, parang naglalagay lang ako ng snare, ng hats. Diba? Tapos bass, and then yung melody. May lo-fi beat na ako. Nalagyan ko lang ng filter. Most of the time kasi yung lo-fi, akala nila parang ganun. Although simplistic siya, it's more of the intent of the producer. Kung ano yung atmosphere setting. Mismo atmospheric mood ang gusto i-convey ng lo-fi. As opposed to, kasi parang kumbaga sa visual packaging, kumpara mo siya sa, anong tawag dito? Kita mo kasi na tableau na still life kapag ka yung full on na na band, di ba? Iba din. Still life talaga, parang nakita mo senaryo talaga ng buhay, parang Amor Solo na may nakita kang nagtatanim na gano'n ba? Si lo-fi medyo papunta siya sa postmodern, modern art na minimalistic. Kung ano yung nakukuha mo, nakukonvey mo, it's open for your interpretation. Maganda nga siya. Tama naman natin. Oo, tama. Kasi yun din ang nagustuhan ko sa lo-fi Artist ako, tol! Galing ko dyan! Wow! Pero nabanggit mo kanina yung influences, no? MCR, ilang taong ka nito? Mga 12. Mga
12 years old. Tao na tayo na may chemical romance na. Okay, speaking of influences, no? Sino yung mga parang yun nga, na mababanggit mo na influences mo? Simulan natin sa foreign. Sa foreign. Mm. Okay, so yun na nga po. So My Chemical Romance nag-start talaga. And then naging, siguro sabihin natin, may makakalimutan ako dito. Pero 21 Okay. Pilots. Okay. So na ano din ako sa 21 Pilots. Kasi parang siyang, yun na nga, parang ako yun. Parang combination siya ng rap. Mm-hmm. May rap siya, may EDM, may kung anong genre, tapos nag-reggae sila, tapos parang nagustuhan din kasi ngayon, parang ganyan din yung nangyari sa akin. Oo. So, yan, 21 Pilots. And then, kung sa mabibigat naman, Asking Alexandria, mga ganun. Kasi ang Asking Alexandria, may EDM part din yung ano nila, yung album nila. Yung beats producing ng Oo. Asing Ang galing. Alexandria, medyo meron Yung ito. yan, ano basta. Anyways. Ngayon, recently naman, nag-shift na ako sa softer music kasi tumatanda na din ako. Medyo, Talaga ba? Nakakainis Ayun, naman yung tumatanda. I mean, like, syempre nung bata pa ako, na-take ko pa yung decibels yun. Yung yung ingay talaga gets. ng nakakatulog ako. Tapos ngayon parang hindi ko na-imagine sarili ko na makatulog. Pinapatugtog yung mga Asking Alexandria, gano'n. Tapos ang halipis ko, hindi na. So, nag-shift na ako ngayon sa pagkikinig sa, actually, semi-international, semi-local siya na artist. Si June Marizi. So, siya so, familiar kami kay June Marizi. Sa Manila din siya dati. Pero from the States siya. Umuwi siya dito to study for music and then bumalik na siya sa States. Then bumalik ulit dito, tapos dito na siya nagstay kasama yung asawa niya, si French Kiwi Juice, kung kilala niya si FKJ. Okay. So si FKJ, Siyempre. so ang nasawa niya is Filipina. From Visayas. Hindi ko alam. Basta Kaya ganun. pala. Oo, so ganun na po yung influences ko ngayon. Kaya ang music ko is combination na siya ng lahat ng genre. Like, may kanta ako na reggae, may kanta ako na, pero hindi ko naman inaano ang reggae na basta-basta lang. Basta, mayroon lang ako nagawa na gano'n na tune. Okay. And then, may nagawa ako na parang acoustic. Meron din akong rap na, iba-iba kasi ang rap eh. Yung rap ko medyo melodic rap. Or basta yung, ang iba naman sa pagsalita na rap, yung parang nagsasalita ka lang. Ang iba pa kasi ang rap, fast talaga. Sa akin parang nagsasalita ka lang or basta ganun. Mapapakinggan nyo na lang yan. Landscape kasi ngayon nga ng madali, hindi naman sinasabing madali pero parang may avenues na to market yourself. Mas madali mag-market. As opposed nung panahon namin na parang... Ayun, sobrang hirap po talaga parang word of mouth. Or So, tsaka mahihirapan ka talaga. ang laki ng percentage na nakabase sa luck. Luck plus talent na parang ma-discover ka or kailangan pa mag-network. Paano kung Scout ka, ganun. mismo paano kung galing ka sa grassroots musician ka talaga, galing ka dun sa lower echelons ng society. So wala kang means, wala kang ways, wala kang connections, wala kang network na makausap ng mga tao na pwede maka-appreciate or mag-market ng music mo for you. Tsaka ang ganda nung lalagyan nila ng tubig. Tikman natin tong tubig ng Yoka. Yoka. Ang cute na lalagyan ng tubig. Wow. Ito nagustuhan ko sa lahat Go so far. Gusto ko sakto yung pagkalamig. Tapos lilit lang ng ice. Very crunchy. Kaya so, kailan ka nag-start magsulat ng kanta? Mga 2020, ay hindi. May kanta po kasi talaga ako mga 2019 ko nasulat, tapos medyo ukulele lang siya. Mga ganun lang. Pero hindi ko siya talaga promote na super, like parang draft demo or something. Oo, gets. Tapos yung pinakauna ko talagang, as in nalagay ko na sa Spotify, and siya yung pinakauna kong nasulat na rap is yung Pagbabago. 2021 ko siya na promote na post, na upload, na sulat, lahat. Ano siya, more on, medyo political. I wouldn't say. Political. It's okay. I wouldn't say na political. Hindi naman, yung kanta kasi mismo, parang more on self-improvement kasi pagbabago nga, di ba? So, ako kasi, para sa akin, sometimes, you just have to accept, di ba? Na kung anong nangyayari sa mundo. Ngayon, once you accept it, what's your, parang gagawin mo? action plan? Parang, ano na yung sunod mong, So, sa akin naman, kung ayaw nila magbago, di ako na lang.
Hindi. Para sa akin, mas marami akong ma-accomplish lalo na ngayon na may mga mediums na may online platforms. Lahat yan, ma-reach ko yan kapag pinaghirapan ko lang talaga. And kung desidido ako, and if I work smart. Minsan kasi pag hardworking ka, wala ka talaga mararating kapag hindi ka matalino maggalaw. So, tapos magagalit pa yan Magagalit pa. Kasi, pinaghirapan ko to, ganyan. Tapos wala akong nakukuha. Hindi. Ibig sabihin, hindi mo ina-assess yung ginagawa mo. So you have to restructure your game plan para yun nga, work smart. Kaya nga kami nag-vlog din kasi we're trying to work smart. Yeah, po. Kasi Diba may platform? For the longest time, na ang alam lang namin is to go up and perform, hone your craft. Go stage time, write new jokes, tapos wala naman din, so parang kailangan mo rin talaga, meron ka rin talaga may Hindi tayo additional actively on na eh. hindi kami actively on. Kami nag-post ng mga... Well, from that generation na medyo na off, ngayon nga, di pa ako nakapag-Instagram stories Yung medyo political, when everything is political nowadays naman. An artist's art is the reflection of the environment that he or she grew up in. Kung ano yung nakikita mo, yung absorption yan Kahit pwedeng maging political. Napapansin ko rin kasi ngayon sa mga kabataan ngayon, mas matapang kayo na mag-express ng mga ganun. Pero minsan meron ding hesitation kasi nga sobrang polarized na. Ewan ko may mga tao talaga na parang inisip na there's always sides to everything. Minsan walang... Pwedeng column A, column B, kuha ka from both. So, I gets ko yung hesitation, yung polarization kasi talaga ng ngayon, ng political beliefs pagdating sa ganyan. Akala nila dapat kung dito ka, ito lang to. Ito yung set of rules. Kung dito ka sa kabila, ito lang yung set of rules. Kung kapi ka lang. Hindi ba mahirap yung sa sitwasyon nila yung mga bata ngayon? Kasi dati tayo, pag nag-political tayo for example, gusto natin express yung nararamdaman natin. Straight up, sinasabi natin yung gusto natin sabihin. Oo. I mean, I'm talking about like 10 years ago. So wala tayong iniisip, hindi tayo napaparanoid na baka mabash tayo. Oo. Sasabihin nila. So compared sa ganitong edad bilang artists, medyo pagka-edgy tayo ng konti. Kumusta naman ang writing process o pag-itulos mo ng mga craft? Do you edit yourself? Or kinokontrol mo ba yung sarili mo? Kailangan kong isaturate pa ng konti ito? Ay, hindi po. Sa akin po kasi, ang writing style ko is, kung ano lang yung nafe-feel ko, ano yung gusto kong i-convey, sinusulat ko. Pero hindi ko po iniisip yung makikinig. Hindi ko talaga iniisip yung makikinig. Ang iniisip ko, yung gusto ko lang sabihin, anong nafe-feel ko ngayon, di ba? Tama, Trixie kasi. Nadamay ko siya. Artist din yun. So, ganun po yung writing style ko. Kasi kapag, yan po yung number one advice na binibigay ko sa mga gustong magsulat. Kasi ang dami lumalapit sa akin na, uy, paano ka nakakasulat kanta? Paano ka nakakapag-ito ganyan? Sabi ko sa kanila, magsulat ka lang. Tapos sabi niya, hindi ko nakakasulat. Hindi daw siya nakakasulat. Sabi ko, kasi iniisip mo masyado kung sino makikinig. Gets nyo? So, pag nagsulat kayo, pwede ba magmura joke lang? Joke lang, wag na. Magulang ko, wag na. So, pag magsusulat ka, wag ka na lang ma-bother, wag mo isipin kung anong sasabihin ng mga ibang tao. Kasi palagi naman talaga may mga sasabihin. Mismo. Hindi yan mauubos. So, kung ako sa inyo, magsulat ka lang, and then, alam ko na, sige, syempre mag-isip ka pa rin. Pero like, pag-isipan mo kung may kung makabuluhan ba siya. Pero para sa akin, pag-isipan nyo naman na parang yung impact niyo sa tao, kasi sinabi ko ito dati pa na ang goal ko ay hindi maging maganda sa paningin ng mga tao, hindi maging pleasing sa paningin ng ibang tao, pero para maging contributor sa community and leave a lasting impact. Mismo. So, ano naman kasi kung, lalo na ngayon, babae ako, diba? So, dapat maganda, dapat ganito, ganyan. Tapos, syempre, ako nasa camera, nasa kung saan, nakakahiya. Na-insecure din ako. Minsan nakakahiya naman talaga mukha ko. Pero, parang, hindi eh. Tinawid mo lang na mabilis. Hindi, syempre. Tagal nag-sing in sa amin. So, ganun nga, syempre, dapat nakafocus ka pa rin sa kung ano ba talaga yung gusto mong, Parang naman yan sa songwriting. Ngayon, pareho lang yan songwriting, sa itsura mo. O pag pareho ka may pakialam, pareho ka may hinder, di ba? Pero kung nakafocus ka lang sa goal mo, na makapag-contribute ka sa art community, sa kultura ng Bicol, sa
inspire ng iba to do the same, then magiging successful ka, promise, magiging successful ka. Kasi nare-recognize ang intentions na maganda. Proof na ako niyan. Sana. So, parang meron pa pala talagang ganun ng mga tao. Oh, weird, no? Pero di ba, kasi hindi naman siya importante. Anyways. Kasi ang advantage lang ng stand-up pag sa ganyan. Minsan pag pogi ka, mas sinadjudge namin pag nag-stand-up. Medyo balik. Guwapo na nag-stand-up. Trip mo, boy. Kasi ngayon sinasabi mo, di ba, pag komedyante ka kasi dapat Relatable. Hindi mo pangit. Hindi itsura, hindi dapat pogi. Hindi talaga eh. Kasi walang coolness factor eh. Kasi pag pinag-usapan namin ito, dahil yung mga embarrassing na nangyari sa buhay namin. Kasi di mapapatawa yung tao na, sumakay ako sa jet ko, no? And dapat magpasalamat sa ating stand-up comedy scene. Kasi nung mula na pumasok tayo, pinunod natin na, puta kahit pogi, pwede magpatawa. Ayaw! Sitcom ha! Ganun ang delivery mo talaga. Sanay ka na sa showbiz talaga. This is mainstream Max speaking. Yun yung sinasabi ng ibabash yung mainstream DJ. No? Ayoko na bang ibabash yung mainstream. Pero minsan palasak eh. Hindi yun yung hindi yung POV ko. Gusto ko dito parang ang gusto namin ni Max is ma-promote nga rin yung mga artists regardless of how they present their art. Kasi gano'n naman talaga dapat unadulterated ang art in its purest form. Hindi yung may packaging na ganito. Okay na, pag pupunta kami dito, bawal magbura si ganito. May signage ka pa na ganito na puprotektahan mo yung image, ganyan. Image. Paano biglang binabayaran ka ng 1 million per month? Ay, mag-image ako. Kailangan din naman Oo naman. Kailangan ka maging hypocrite. Ay, oo. May pressure na ito. Opo. Ngayon, parang medyo thriving siya. Kailan nag-start yung movement? Wait lang. As far as you recall lang, huwag niyo siya yung Bata pa ako kaya hindi ako masyadong, tapos, okay, disclaimer hindi ko talaga alam kung kailan talaga siya nag-start and kanino nag-start and hindi ako familiar dun sa mga, from 2020 below, mga kaganapan. Kasi, ang stricto ng parents ko. So, hindi ako nakakalabas, hindi ako nakaka-attend ng mga shows. As in, wala talaga akong exposure sa music scene dati. As in, talagang bahay lang. Tapos, NCR. Tapos, Saktong imo talaga. NCR. Oo nga. Sakto. Tapos, yun na nga. So, nung nag-pandemic, saka lang ako nakalabas ng as in, naglayas ako. Okay. Naglayas ako talaga. Kasi, sabi ko, gusto ko din maka-attend ng mga gigs, gusto ko makahalubilo yung mga musicians, gusto ko mahanap yung pagiging artist ko sa iba din. Kasi para sa akin kasi pagiging artist, hindi mo lang siya mahanap in solitude. Parang kailangan mo makihalubilo din sa iba. Peers and colleagues. May kinship talaga. Tapos Mission na rin yung Oo nung na-discover din namin. sarap maging rebel. Oo, mismo. Ngayon, hindi tayo may pwede Hindi na gawin. pwedeng Hindi gawin. kawawa yung mga anak natin. Gusto ko mawala! Sorry, daddy! Apat na araw na kami, hindi ko makain. Kasi bago ko umalis, bayaran mo muna yung ilaw tsaka tubig. Parang doon na siya parang ano nangyari nga, nasausaw ako sa lahat ng genre. Oo. So maganda din naman yun. Maganda rin yun, actually. Oo, pero- Kasi hindi katulad nung actually, kung if you're not familiar, sa aming mga lumaki na 80s saka 90s, may division pa ng genres nun before. Napakinggan namin ito, Pake, Baduy, hip-hop, guitar, ganun. Ganun before. Pero after siguro early 2000s, Marv, tama yung edad natin na nasa libre ng camera. Anong tawag dito? Saka pala nagkaroon ng melding of genres. Parang medyo kaya laki na novelty ng yung rap metal scene nung nu metal pa noong 2000s. Kaya nagulat pa yung mga tao. Oo. Classics. Limp Bizkit. Classic na yung Limp Bizkit. Maganda kasi may rap, di ba? Tapos may basta ang galing. Ay, pero dun sa mga base dun sa nabanggit ni Sheena, yun yung nakagisnan niya na eksena nung nag-start ka. So if you are part of the scene or if you're a keeper of the history ng eksena, instead of bashing us, educate us pa. Kontakin nyo kami. Or i-comment din na. Wow, i-comment. Kabire. Better word, Jeff. Kasi sabi ko, kung wala akong community na parang mag-aano sa akin na mag-accept ng yung magiging yung pag pumunta ako, magiging talaga, that's parang gagawa na lang ako sarili kong community na nagkakasundo sila. Kasi yun nga yung purpose, o di ba intention? So yung purpose ng Likhang Diwa is to unify genres. Yun naman, unify to the point na
Gets parang mo? ano, parang May siguro harmony lang. May more, harmony. May... more of a space that yung Coexist lahat. nagko-coexist Yan, na. oo. Na walang no to violence. No to violence. Parang lang, relax lang tayo. Nandito tayo para sa musika. Oo. Nothing else. Kasi yung ano naman din talaga, very prone din ng mga Sabihin ko eksena. sana, sorry. Pero pangit ito sabihin ko sana. No to violence, pero gusto mong music. Pangit yun Pangit yung pare, Sige, bash ka tuloy doon. mo na. Tuloy mo na. Hindi, tuloy mo na, naka-record mo na eh. Walang cut-cut dito. Wala actually. So, gets yung paggawa ng ano ng kung if hindi ko makita sa iba. Kasi minsan madalas tayo mag-project ng POV natin sa ibang bagay-bagay. Kapag ka pinoproject mo minsan, hindi wala ka naman talagang control, madi-disappoint ka lang. So kaysa ma-disappoint ka, tama, nagawa ka ng sarili mong way or ng community to ma-realize yung vision mo. Akala ko hinahanap yung realize. Gumagano rin, naggugulo na yung brain ko. Brain fog. Ito na ba yung old age? Baka nag-aagawan kasi kung basic word ba yung gagamitin mo? Jargon or highfalutin na, pare. Mag-analogy ba ako to clog? Yan yung tawag na vocabulary clog ni Jeps. Wow! Saan yung galing? Marami yan. Marami ako ganyan. Vision ng rider kasi kapag ka, tangin na nga, iksi nito, dagdagan na lang natin ng palabok. Well, furthermore, pag nagpapasulat sa school, di ba? Oh, dapat yan, 500 words. Patay ka sa adjectives. Lahat may adjectives. in accordance to the sanctity and the purity of the material provided, that is at hand, provided na at hand pa. Para mabuo mo yung 500 words. Puro synonyms. No. Pupunuin mo nga kapag ganyan ulit yun yung tinisaurus ng teacher mo, tanggal yung kalahati. 34 words. So ngayon ano ba, nag-aaral ka pa ba or graduate ka na? Mag-aaral po ako ngayon. Ano saan ka nag-aaral? Pang-apat ko na pang course. Okay. Okay. Hindi ka nag-iisa. Kasi po, yung una kong course is ABCom sa Ateneos. And next, nag-physical therapy ako sa USI. Tapos, next sem, nag-marketing management ako sa UNC. And then, ngayon, Bachelor of Music na sa USI. Okay. So, Gets ko yung progression. Yung sinik niya talaga. Yung una, ABCom pare. Yan yung naive dreams. Nandito ba yun? Kabataan yan eh. Tapos pangalawa, PT. Practicality. Practical. Nagsusubok mo practical. Ano sumunod na course? marketing. Marketing. Parents. Marriage of both yan actually. Compromise to yung pangatlo. Tapos yung pangapat ito na talaga. Ito na talaga, oo. Pero medyo nasistress ko. Ang hirap talaga kasi minsan mga artist, minsan hindi mo talaga mapaupo sa isang lugar. Oo, talaga. Hirap tayo sa classroom Oo, tapos parang hindi ko siya kasi sometimes, gusto ko itong course na to, kaso gusto ko din to, nasasagasaan to. Pero para sa akin kasi mas importante to. Kasi ito, pwede ko maritik. Kasi pwede ko siyang ipatuloy. Ito, ang opportunity pumapasok dito sa Likarliwa, sa sarili ko, pira lang yan eh. Ang school nandyan lang. Right. So, basta, sorry, uy, stay in school. Huwag niyo akong ganyan. Wow, okay. Uy, Kita mo si Mac. Si Mac hindi nag-school niya kasi lagi. It's not for me, sorry. Hindi, pero ano naman yan eh. If you're, ano kasi din eh, dito sa Pilipinas. Well, may realities, may certain realities sa mundo na dito sa Pilipinas na ang liit na nga ng job market, kailangan titulado ka pa. So, which is weird. Kung speaking of courses lang, nakailang course ka ba, Mac? Dalawa. Ako dalawa. Kasi the most of the time doon hinto, no? Walang ginagawa. Tumambay. Lahat ng courses ko dati parang practical lang. Oo. Wala kasing course sa school para maging rockstar at tambay, man. BS, rockstar. BS, sakto lang. Pwedeng mag-party, pwedeng mag-aral. Alam ganun eh. Tangina. BA yun, tol. Kasi sa BS binanap eh. Hindi man science yung... Kaya pala. Tanga! Di ba science na ginagawa natin? Hindi, arts to. Arts to. Pag science kasi may mga formula na yan, tanga. Hirapan tayo. May math. May math yun, may math. BA lang. Wala, BA. too late. Ako, graduate ako Too ng late. ano, ng... Kakagraduate ko lang na siguro I think last year. Hindi ko nga inaan. Nagkumuha lang ako ng parang course na para fast forward ba. ETE, AP. Para makagraduate ng communication arts. Para lang may papel. Oo nga. Nakadikit lang. Honestly.
Oo, Papel tsaka- lang yan. Most of the time, ano lang din yun eh. Sinagot ko lang din para sa magulang ko yun. Oo nga, yun na nga, para sa Diba? Para sa magulang. Tsaka para meron din ako pang-blackmail sa anak ko, nag-graduate ako sa school, mag-aaral ka. Mag-aaral ka. Kasi naisip ko kasi yun eh. Pagka nalabihan ka ng anak ko, ikaw nga yung nakagraduate, ay patay. Hindi ko na sagutin nun eh. Ano? Kumuha ka ng pamalo. Dumapa ang hayop ka. Aral pala ito pag-aralan mo. Pakyo kayo, wala akong ginagawa dito. 50 pesos na lang, hihingi ka pang free beer. Kung hihingi free beer, 50 pesos na bigay. Sige. Ang ina, di mo utang ka ba? May utang ka pa. 50 pesos may preview. Kasi Okay, in-expect kasi nila minsan na ano eh, parang may sponsor si production. Mga Ay, kung alam nyo lang. Ang hirap kasi mag-produce ng show. Kasi kami rin pareho kami, nag-produce din kami. Oo, totoo. Pipili mo ano kung gusto ko, maraming tao o may manunood. Minsan yun yung problema eh. Kasi maraming tao, oo, pero ma-appreciate yung ginagawa. Oo. O andun lang sila para sa eksena. Or mature ba yung Or- eksena para sumingil ka ng Kung gano'n? manunood. So yun yung May premium na ba? pag-iisipan. Kasi dito tayo kapag ano, lalo na ang stand-up, sobrang bagong art nun dito. Opo, hindi ko na nga siya nakita na nasa stage. Kasi kung maniningil ka na ng ganitong ticket, ng price natin ng Manila, kasi normally yung ticket price kapag magkakasama kami, nasa, lalo na kapag kayo all-star, 800, 1 up to 1,000 yung ticket. Oh. Tapos kapag kami pinaka-lowest natin, last natin siya, parang nasa 500. 600. 500, 600. Huwag kaming dalawa. So, pero kung expect mo na pag lumipat ka ng lugar, tapos nagpo-promote ka din, kikita ka na agad, medyo mahirap din. Hindi siya advisable. You have to take a look kung is this for promotional na galaw, kung gusto mo talaga mag-promote na eksena, or is this financial? Opo. Kasi kung financial, hindi kumakatara ka ng malaki event, umanap ka ng sponsors mo. Ang problema mo naman din nga sa eksena, na, alimbawa, pupunta ka dayo ka sa isang lugar, mag-produce ka ng ganito, stand-up ka. Sino manonood sa'yo? Sa ganung price point. Diba? Medyo mahirap yung balancing act niyan. Tapos yun nga, when it comes to yung luho, tsaka yung pera, tsaka yung art mo, na-experience naman namin yan. Kasi ako, matagal na rin akong writer para sa mainstream media. So, ang ano ko niya, nakasegregate na ako. Darating nga ang point ng buhay ng mga artist na mas masesegregate mo lahat yan eh. Meron kang galaw na pang pamilya mo, which is yung pambuhay mo. Meron kang galaw na pang kaluluwa mo talaga. So, pambuhay, pang kaluluwa. Yung writing ko, tanggap ko yan. I'm writing for the mainstream. Wala akong reklamo kung ano yung pagagawa nila sa akin ganito. Sulat ako yan. Yan yung pera. Pero yung stand-up, hindi ako masyado mag-compromise yan. Hindi ako pwede sabihin na kapag nasa stage ka, hindi ka pwede magmura. Hindi ka pwede magbastos. No, eto na nga yung pangkaluluwa ko. Di ba? Hindi ako kumita. No. So, ganun din. Kasi nga tama eh. Sinabi niyo yung mga, may expectation kasi ng ibang mga artist na pag gumanito ako, magkakaroon ako ng ganitong X amount of money. So, namamire yung dalawa. Opo. Na papaghalo. Mahirap So, talaga pag dun mo kukunin yung pambuhay. pambuhay mo eh. Kasi kapag doon mo kinuha sa art mo yung pambuhay mo, Magsasuffer yung art. magsasuffer. Oo, talaga. Tapos Yoka, Sheena interview, second part. Kape pa! Kape pa more. Nagulat tayo yung recording. Patapos naman na. So Kape yun, ba yun o trauma? trauma yata. Pag pinapalo siya ng tatay niya. Ay, wala Sino pala tatay? tatay yan. Sino tatay? Hinahalo kayo may trauma eh. Huwag mong gawin yan. Oo. So yun, ano nakikita mo sa mga sa art mo in a few years time? May plano ka bang malaki? May mga gagawin ka bang mga next steps to further promote yourself? Hindi ko pa sure kasi as of now, nakafocus talaga po ako dun sa likhang diwa. Kasi gusto ko talaga yung kasi hindi lang po ako nakafocus sa artist na yung pagbigay sa kanila ng platform, sa pag-expose sa kanila, mga ganun. Din po ako sa audience. Importante sa akin na yung audience na pupunta sa likhang diwa, yung intentions nila, naka-align din po sa likhang diwa, which is to support the artist. Ganun siya. So parang pinapa-recognize ko din sa audience na ang pagiging artist is kakaiba talaga siya. So, we need to appreciate, we need to give respect sa mga artist natin. And sa artist naman, ini-encourage ko sila sa likhang diwa na maging
ano yung makikihalubilo ka baga sa audience mo. Hindi yung parang nag-perform ka lang, tapos bye-bye. Oo, kasi minsan nakakalimutan din natin na sa artist na part pa rin tayo dapat. May entertainment factor pa Opo. din. Tama naman siya. Mac! Ayoko yung ganun. Ayaw, oo. Actually siya yung medyo mas ano sa amin dalawa eh. Hindi kasi kapag maganda na yung performance mo, galing. Tapos kakausapin ka ng audience. Ay, oo, Tapos ayaw ma-realize rin nila, na. ay, bobo pala Ay, ito. tama pala kausap to. Sana hindi ko lang kinausap siya. Sana pala. Na walang ka ng audience. Joke lang. Ang yung, thank you Sheena, magtapusin na natin to, pero meron lang tanong sa'yo si Mac. Last question. Single ka ba? Hindi Ay, yan yun! Kasi may mga, Pwede mo sagutin. baka mamaya mo may mga ulanin ng DM ng bata. Oo nga pala. Ayaw pala. Hindi kasi syempre, art, budget, na daanan natin yan kanina. So ikaw ba, sa sitwasyon mo ngayon, so in a monthly basis, magkano ang gusto mong kitain? Income na, Na magiging komportable ka sa iyong life. oo, komportable yan. Pero okay lang Sure. shoot. Which is yours. Oh, Oo. magkano sa tingin mo? Kasi ano to eh, nanggaling to dun sa previous, sa existing pala previous na. Existing namin na content kasi may podcast kasi kami minimum wage, maximum wage. Ang ano namin dun is yung grind tsaka yung hustle ng tao. Naging tanong yun na pang-ending namin kung paano yung gano'n ka-comfort, ano yung amount of money na kailangan mo para maging komportable. Inaman. Sa akin lang ba? Oo, sa'yo lang. Parang sustentuhan ko lang sa Yes. Oo. Excluding yung mga gusto kong gawin na Alisin muna natin yun. Alisin mo yung Siyempre, just to live. just to live, Oo. 30 to 40K. Mama, actually, Kasi komportable. sabihin na natin mag-loan ako ng lote. Ang goal ko kasi talaga sa buhay, maging self-sustaining. Parang okay. magkaroon ako ng sarili kong yung mga produce sa bahay ko na galing, gusto ko ng ganun, mga kuneho. I'm sorry sa mga, animal lovers. So yun, yung maximum naman, kung ikaw naman yung parang isasagad mo, sama mo na events. Yung mga Sa events. lahat, ano kailangan mo sa isang buwan? Isang buwan? Isang buwan. 100K? Actually, very lean pa ngayon, ikaw magpo-produce ka ba, tapos with everything, 100K. Ay, ayoko kasi ng mga super malaking production. Gusto ko yung mga small setting, cozy. Sa bagay. Yung magkakaroon ng community, doon ako nakafocus. Hindi ako nakafocus sa very big crowd. Kasi pag may malaking crowd, malaking audience, parang hindi ko lang sure kung meron pa yung connection na nakuha. Gusto ko talaga yung yung sense of togetherness nandun. Available po yung mga kanta ko sa Spotify, sa YouTube, and also sa SoundCloud. Lahat po yan, ang pangalan ko is Sheena.wave or Sheena, SHIINA.WAV. So, Sheena.wave. Yung waveform. Oo, yung file extension. So, sa Instagram po, same lang, Sheena.wave. And sa Facebook page ko po, Sheena lang. SHIINA. And then sa Likhang Diwa naman po, sa Instagram is likhang.diwa4400. And sa Facebook, Likhang Diwa lang. So, ayan. So, non-profit siya. So, supportahan nyo guys ang Likhang Diwa. We're looking for sponsors always. Yun. Yes. So, talaga Actually, kasi non-profit nga siya. So, hindi, walang kita. Okay lang ako. Okay na. Books, hobby, and resisted this. I saw books and I was like, oh, I'm gonna read it. Kapayapaan ito'y hinahangad ng isang maralitang pilit na namulat sa realidad na kanyang nasaksihan. Kailan pa ba ito makakangkal? Di ka ba nagtataka kung bakit di ka makalaya? Buwis buhay, pawis luha, dugo, nakasalalay.